Noong bata pa kami ng kapatid ko ay palipat-lipat kami ng inuupahang bahay. Halos naikot na namin ang buong San Miguel, Bulacan dahil sa paglilipat bahay. Lagi kasi kaming napapalayas. Sa dami ng inupahan naming bahay, hindi ko malilimutan yung isang natirhan namin noong 10 years old pa lang ako. 2001 yun. Nagkaroon kaagad kami ng kakilala dahil friendly yung si Jessie na kaedad ni Kuya. Kilala niya lahat doon sa kalye na tinirhan namin, pati hanggang doon sa kalapit kalye. Pangalawang araw pa lang namin doon biglang tumakbo papasok si Jessie at sinasabing itago raw namin siya kasi may humahabol sa kanya. Nung tanungin ko kung sinong humahabol, sagot ba naman niya yun daw babaeng bali ang leeg na nasa harapan ko. Takot na takot ako nun na nag-dive sa papag. Tawa ng tawa si Jessie kaya ko nalaman na nagbibiro siya. Doon nagsimula yung kwentong multo. Grabe kung manakot si Jessie. Kahit si Kuya natakot sa kwento niya. Meron daw babaeng nagpakamatay sa inuupahan naming bahay noong bago pa yun mayari. Sabado at linggo raw kasi ay hindi nagtatrabaho yung mga karpintero. Doon daw nagpunta yung babae at nagbigti doon sa loob, yung mismong inuupahan namin. Natuklasan daw yung bangkay sa banyo. Monday na yon. Nagmumulto raw yung babae roon. Yun daw yung bali ang leeg na nakaasul na t-shirt. Seryosong seryoso kaming nakikinig sa kanya. Tapos bigla siyang manggugulat sabay tawa. Akala namin ni Kuya noon nagbibiro lang si Jessie. Dahil nga tumawa naman. Akala namin nananakot lang. Hanggang sa nagparamdam na nga yung babae. May naririnig kaming mga hagulgol noon. Lalo na sa banyo. Inisip lang namin ni Kuya na siguro dahil nga natakot kami sa kwento ni Jessie, nag-i-imagine na lang kami. Pero iba pala talaga yung imagination sa nakita talaga ng mga mata mo. Madaling araw yon. Iihi sana ako nang makita kong bukas yung pinto sa banyo at may babaeng nakaupo sa bowl. Akala ko si Mama, pero noong tumingin sa akin, para akong nahilo kasi wala siyang muka. Napasigaw ako kaya nagising si Mama. Noon ko ikinuwento sa kanila ang nakita ko. Pinagtawanan lang ako ni Kuya, pero si Mama naniwala sila dahil totoo nga pala ang kwento ni Jessie. Totoong may nagpakamatay sa unit namin at nagmumulto yun. Hindi lang sinasabi sa amin para hindi kami matakot ni Kuya. Hindi na nga raw pinapaupahan yung unit namin dahil hindi nga mapaalis yung multo. Pero dahil nakiusap si Mama, pumayag din yung landlord. Pero mababang halaga na lang yung bayad namin. Gustong gusto namin noon ni Kuya na lumipat ng bahay kasi nga nagpapakita yung babae. Kaso wala nga kaming malilipatan na mababa ang renta. Kaya nagtiis kami. Nakakatawa nga kasi parang naging inspirasyon namin ni Kuya yung multo na yon para mag-aral ng mabuti at magtrabaho para makalipat kami sa maayos na bahay na walang kasamang multo. Dalawang buwan na kaming nakatira sa apartment na tinutuluyan namin noon nang malaman naming pamangkin pala ng may-ari yung babaeng nabuntis noon ng pinsan ko. Tapos tinakbuhan. Nakunan siya at namatay ang bata. Ang kwento po kasi noon, naglalaro ng tablet yung pamangkin ko na tawagin na lang nating Gigi at yung isang bata na tawagin nating Sophie. Yung mama ni Sophie na si Nika, yun yung nabuntis ng pinsan kong si Jello. Pero noong una wala kaming kaalam-alam. Kasi nga hindi naman agad nagkita si Jello at Nika. Nagtatablet si Gigi at Sophie. Nakaupo lang sila roon sa may gilid ng pinto. Nang maya-maya nawala yung dalawa. Pagbalik ng mga bata, kasama na si Nika. Wala naman siyang sinabi kasi hinatid lang niya si Gigi at umuwi na rin. Yung sina Nika,
Bihira lang na bumisita sa tita niya na may-ari ng apartment. Pero napansin namin na magmula nung naging kaibigan ng anak niya yung pamangkin ko, napapadalas na sila sa pagbisita. Weekly naroon sila. E di tuwang-tuwa naman si Gigi kasi lagi silang magkalaro ni Sophie. Ang problema lang namin noon sa kwarto namin naglalaro yung dalawa. 3 kasi kami sa kwarto. Tapos si Gigi sa kwarto ni na tatay at nanay natutulog. Anak siya ng ate ko. Pareho silang OFW ng asawa niya. Ang likot nung dalawa kaya lagi namin pinapalabas. Kalaunan nga, nagkasakit si Jello. Sa kidney raw sabi ng doktor. Pero hindi siya convinced kasi giniginaw siya kahit tirik na tirik ang araw. Mararamdaman mo talaga yung panginginig ng katawan niya at malamig siya. Hindi rin siya makatulog ng maayos kasi may nakikita raw siyang manikang nakakatakot kapag gumagabi na. Noong ipatingin sa albularyo, kinukulam nga raw si Jello. Babae raw na may matinding galit sa kanya at nakakuha ng bahagi ng katawan niya. Isip kami ng isip kung sino kaya yon. Tsaka paano makakakuha ng bahagi ng katawan niya. Walang masabi si Jello kung sino sa palagay niya yon. Pero nagpatulong siya sa albularyo na mapagaling siya. Okay pa naman si Jello sa totoo lang. Maliban sa lagi siyang nakajakit kahit nasa trabaho. Tapos hindi nga siya makatulog ng maayos. Pumayat siya nun. Yung singkit niyang mga mata nanlalim. Nagmukhang bangkay. One time maagang umuwi si Jello mula sa trabaho. Pagbaba niya ng tricycle sa tapat, sakto namang lumabas si Nika at Sophie. Doon na nagkabistuhan. Sinasaktuhan pala ni Nika na pumunta roon kapag alam niyang nasa trabaho si Jello. At kapag alam niyang nasa bahay, hindi siya lumalabas sa unit. Ang galing nga ginamit niya yung 2 bata para makakuha ng pinaggupitan ng kuko ni Jello. Nakita raw pala niya sa tablet ni Gigi yung pictures naming magpipinsan. Kaya nalaman niya na nakatira sa apartment ng tita niya yung lalaking nang iwan sa kanya. Pero tinago niya ito. Wala siyang pinagsabihan. Yun pala, may pinaplano na. Nagkapatawaran naman sila noon at nagdramahan. Nagkabalikan nga silang dalawa ni Jello at nagsama. Kaso sabi nga nila, bumabalik ang kulam sa taong nagpakulam. 3 taon pagkatapos nilang magkabalikan, nagkasakit si Nika sa kidney. Dinadialysis si Nika noon. Pero noong nag-lockdown nahirapan silang magbiyahe. Kaya namatay din siya. Naiwan sa pangangalaga ni Jello si Sophie at tinuring na niyang tunay na anak. Siguro bumabawi rin ang pinsan ko. Kasi nga tinakasan niya yung responsibilidad niya doon sa anak nila ni Nika. Magandang araw po mga kapasta. Isa po akong silent listener na gustong magbahagi ng kwento na sana ay mabigyang buhay ni Sir Neb. May kapitbahay kaming sundalo, Marines yata o Scout Ranger na nadistino sa Mindanao noong kasagsagan ng panggugulo roon ng Abu Sayyaf. Na-confine daw muna ito sa veterans kasi nasugatan ng malubha mula sa isang misyon. Natamaan ng sumabog na mortar malapit sa kanya. Nakauwi naman siya at nagpahinga muna. Akala nga namin noon ay retired na. Yun pala, naka-leave lang. Tahimik lang siya lagi na nakahiga roon sa duyan na pangsundalo sa terrace nila. Naging weirdo nga yun si Sir. Sir ang tawag namin kasi nga sundalo. Tulala lang na nakatingin doon sa mag-asawang nakatira sa apartment. Wala namang kakaiba doon sa mag-asawa. Maliban sa buntis yung babae, si Ate Rosel. May mga nakakakita kay Sir na kahit hating gabi ay nakahiga sa duyan at patingin-tingin kina Ate Rosel. Medyo nagkakaroon na ng bulong-bulungan na baka na war shock si Sir o kaya naman nalawayan ng aswang at ngayon ay aswang na rin.
Bata pa ako nun, kaya takot na takot ako sa usapang aswang. Sabi ni Mama noon, kinausap daw ni Kuya Demi yung asawa ni Ate Rosel, si Sir. Nagtanong kung bakit daw sila pinapanood. Sabi raw ni Sir, mag-ingat daw silang mag-asawa kasi buntis si Ate Rosel at lapitin ng aswang. Pinayuhan pa raw si Kuya Demi na maglagay ng bawang. Mga ilang araw ang dumaan, nagulat na lang kami sa sunod-sunod na putok ng baril. Nagsigawan kami at nagsidapa sa lapag. Saglit lang yung mga putok, tapos sigawan naman ng mga kapitbahay namin sa labas. Lumabas si Papa. Pinipigilan siya ni Mama kasi ang naiisip namin baka may mga rebelde o anuman. Sumilip lang si Papa. Tapos biglang tumakbo palabas. Sabay sabing si Sir daw namaril. Hindi ko nakita kung anong nangyari kasi hindi ako pinalabas. Pero ang sabi nila, duguan daw si Sir tsaka si Kuya Demi kaya isinugod sa ospital. Meron daw kasing malaking aso na aali-aligid sa bahay ni na Kuya Demi. Yun daw yung binabaril sana ni Sir. Nagulat si Kuya Demi kaya lumabas kaagad. Siya yung dinamba ng aso kaya hindi mabaril ni Sir. Pinalo na lang ng M16 yung aso. Kaso binalingan din si Sir. May binanggit daw na dasal si Sir kaya nagtatakbo yung aso palayo. Kita pa namin yung itim na dugo noong umaga. Yun daw yung dugo noong aso. Ibang-iba sa kulay ng dugo ni na Sir at Kuya Demi na kulay pula. Inaabangan pala ni Sir yung aswang na bumisita kay Ate Rosel kaya lagi siyang nakatingin doon sa apartment. Ramdam daw ni Sir na inaaswang yung buntis dahil meron siyang ginagamit na agimat. Napagkamalan pa naming aswang, siya pala ang lalaban sa aswang. Sundalo pa rin si Sir hanggang ngayon. Minsan pa nga nakikita pa namin siya sa balita. Kaya nga po hindi ko binabanggit ang pangalan niya. May kakaibang karanasan po ako na ibabahagi. Nangyari ito noong nagtatrabaho pa kami ng ate ko sa Batangas. Nakatira kami noon sa isang boarding house. Pero noong nakaklose namin yung iba naming katrabaho, may mag-boyfriend-girlfriend na nag-alok sa amin na makishare sa inuupahan nilang apartment. Pumayag kami para tipid sa upa. Ang magkakasama sa bahay ay yun ngang mag-boyfriend na sina Ate Rina at Kuya Richard. Yung isa pa naming katrabaho na si Ashley, tapos kaming dalawa ni Ate Sheila. Mas maganda raw yung ganoong hindi lang si Kuya Richard ang lalaki sa bahay. Para safe. Akala ko noon, safe sa magnanakaw ang ibig niyang sabihin. Pero noong nagtagal kami ni ate roon, ay tsaka ko lang naintindihan. Dalawa yung kwarto. Siyempre yung umuukupa noong isa ay sina Ate Rina. Doon naman sa isa pa ay si Ashley. At doon kami nakishare ng kwarto sa kanya. Sa unang gabi pa lang namin doon, tuwang-tuwa na si Ashley. Pakiramdam daw niya ay safe na siya. Nagtaka ako, pero hindi na ako nagtanong dahil nahihiya pa ako sa kanya. Hindi naman kasi kami close. Sila ni ate ang nagkukwentuhan kasi sila ang magkatabi. Noong umaga na, ay tsaka lang kinuwento sa akin ng ate ko ang napag-usapan nila ni Ashley. May naninilip daw pala roon sa apartment. Gumagawa talaga ng paraan para masilipan yung dalawang babae dahil kinukutkot yung bintana sa mga kwarto. Natatakot daw si Ashley at minsan ay sa kwarto ni na Ate Rina nakikitulog. Kaso syempre kailangan ng privacy noong magjowa kaya hindi siya pwedeng lagi roon. Kaya naghahanap sila ng makakasama sa kwarto ni Ashley. Kaya lang natatakot din yung mga babae doon sa naninilip. Kaya natuwa sila nang makilala kami ni ate. Ayaw kasi ni Ashley na isang lalaki lang din ang kasama sa kwarto dahil ang sagwa raw tignan. So kami nga ni Ate Sheila
Yung perfect na kasama. Tipid pa sa renta. Nagtanong ako kay Kuya Richard kung totoo ba yung pinagsasabi ni Ashley. Sabi niya sa akin, abangan ko na lang daw para malaman ko. Ganoon nga ang nangyari. Siguro 2 linggo na kami ni ate roon sa apartment nang may nanilip nga. At doon ko nakita at nalaman kung bakit natatakot si Ashley. Kasi yung nakita kong figura sa bintanang salamin, malaki ang ulo. Tulog na noon sina ate at Ashley. Gusto kong mahuli yung naninilip, kaya kunwari hindi ko napansin yung nasa bintana. Lumabas ako ng kwarto at kinuha yung floor map. Yun lang kasi yung mahaba na pwede kong ipanghataw sa walangya. Lumabas ako at haharapin na sana yon. Pero napamura ako sa itsura ng nakita kong nakasubsob sa bintana. Maliit lang siya, parang bata, nakasuot ng bahag. Malago yung buhok at magulo, tapos parang ang lagkit. Malaki ang ulo, pero maiigsi ang braso at binti. Noong napalingon sa akin, nakita kong nanlilisik ang mga mata at sobrang haba ng ilong na matulis. Makapal pa ang labi. Natulala ako, kaya noong nagtatakbo yung nilalang na yun at lumubog sa lupa, wala na akong nagawa. Sobrang late reaction ko talaga nun, kaya wala akong emosyon noong ikwento ko kina Kuya Richard. Yun nga raw yung naninilip kina Ate Rina at Ashley. Hindi nila alam kung aswang ba o maligno. Hindi naman daw ng aano, basta nakasilip lang sa bintana. Pero nakakatakot pa rin. Nakita na rin daw nila yon at hinabol pa ni Kuya Richard. Magmula raw noong hinabol ni Kuya, dumalang ng sinisilipan si Ate Rina. Magmula rin noong makita ko yun, paminsan-minsan na lang naninilip kay Ashley. Takot yata yung nilalang na yon sa mga lalaki. Pero ano kaya yun? Kamusta po mga kapasta at kay Sir Neb? May horror story po ako na nais ibahagi. Nangyari ito noong high school pa lang ako. May project kaming tinatapos noon, kaya kailangan namin mag-overnight. Nag-volunteer yung isa naming kaklase na si Jared. Pwede daw sa kanila. Pagdating sa apartment nila, ayos naman. Ang bait ng parents niya. Tapos busog kami sa pagkain at merienda. Nag-umpisang may kakaiba akong maramdaman noong bandang 6 PM na. Doon sa isang sulok ng apartment, may nakita akong mantsa ng dugo. Habang tumatagal, dumadami. Naalarma ako, kaya sinabi ko kay Jared. Natulala lang siya sa akin. Tapos sabi niya kukuha lang siya ng panlinis. Kaso noong lalapitan na namin, bigla namang nawala yung dugo. Doon na nagsimula. Kada 1 oras yata, nakikita ko yung mantsa. Pero hindi ko na pinansin kasi nawawala naman bigla. Para bang ako lang yung nakakakita. Bandang 11 PM, natulog na sila. Ako nun, naiwan sa sala kasi hindi pa natatapos yung part ko doon sa project. Isa pa, ako lang kasi yung maalam sa Photoshop doon sa group namin. Maya-maya, may narinig akong parang tinig ng lalaki sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko na may nakahandusay na matandang lalaki doon sa sulok kung saan ko nakita yung mantsa ng dugo. Nakaharap lang sa kisame yung matanda at may butas ang noo niya. Nagsisigaw na ako nun. Nakakahiya nga po, Sir Neb. Kasi parang Chris Aquino yung tili ko nun. Nagtakbuhan yung mga kaklase ko, pati parents ni Jared. Kinuwento ko yung nakita ko, pero pinakalma lang nila ako. Tsaka sinabihang mahiga na, pero hindi ako nakatulog nun hanggat hindi ako nakakauwi sa amin. Kinabukasan, nagkwento si Jared. Noon daw ang sabi noong may-ari ng apartment,
May pinatay na matanda doon. Pinagnakawan, tapos binaril sa ulo. Hindi na inintindi nila Jared kasi nga wala naman silang nararamdaman. Pero ngayon, medyo natatakot na raw sila dahil nga nakita ko mismo yung matanda at kung paano siya namatay. Kahit hindi naman nila sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yon.